Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Expert's Opinion. Shining, shimmering, splendid. Paniguradong ito ang nasasambit mo sa tuwing makakakita ka ng isang tao na nakasuot ng dental braces. At dahil nga sa angking ganda at mala fashion statement na ito, marami ang naengganyo na magpakabit nito. Kahit pa, wala naman silang problema sa ngipin. Ang mga banta sa nauusong DIY braces, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Noon hanggang ngayon, marami pa rin ang nahuhumaling sa dental braces, hindi lang dahil sa pinagaganda nito ang alignment ng ating mga ngipin, kundi nagsisilbi na ring fashion statement. Kaya naman ang iba, kahit walang problema sa ngipin ay nagpapakabit ng peking braces para ibida ang kanilang shining, shimmering, splendid smiles. Babala ni Dr. Brian Thurman, isang American orthodontist, mapanganib ito dahil ito'y karaniwang gawa sa low-quality materials at ibinibenta pa bilang bahagi ng isang do-it-yourself kit. At ilan nga sa mga banta nito sa ating kalusugan ay ang pagiging choking hazard, lalo na kapag na-detach o lumuwag ang brackets o wires. Kabilang din dito ang pagkalason, lalo't posibleng may lead content at iba pang delikadong metal component ang peking braces. Gayon din ang posibilidad na gumalaw ang ngipin at lalong mag-misalign. Pwede rin itong magdulot ng impeksyon sa gums at oral tissues, pati na rin ng pagkabulok ng ngipin sa katagalan. Payo ni Thurman sa publiko, sa halip na magpakabit ng DIY braces, may iba pa namang paraan para mapaganda ang mga ngipin sa ligtas na pamamaraan. Ilan na nga riyan ang pagpapakabit ng totoong braces sa isang orthodontist. Paglalagay ng veneers kung ikaw ay naghahanap ng instant fix. O di naman kaya ay paggamit ng Invisalign, isang clear at removable type ng brace. Ginawa ang braces para itama ang dental imperfections ng isang tao at hindi lang para magpasikat at i-flex sa social media. Gamitin ito sa tamang paraan upang hindi ka mapabrace sa matinding sakit ng ngipin. Isa ka ba sa mga taong madalas na nakukonsyo sa sarili tuwing pinapawisan at baka ikaw ay mayroon ng hindi kaaya-ayang amoy? Bagamat normal naman ito sa tao, ay may mga paraan pa rin na dapat gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng masangsang na amoy sa katawan at sa kilikili. Kung ano-ano ito, alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Natural at normal na sa isang tao ang pagpawisan, dulot ng init ng panahon, pagkapagod at iba pang mga dahilan. Dahil dito, body odor at hindi kaaya-ayang amoy sa kilikili na ang isa sa suliraning nararanasan ng kahit na sino. Ngunit alam nyo ba na hindi naman talaga pawis lang ang pinakasanhi upang tayo ay magkaroon ng mabahong amoy sa katawan at kilikili? Ayon sa artikulo mula sa The Asian Parent, nagkakaroon lamang ng mabahong amoy sa katawan kung ang pawis ay nahalo na sa dumi o bakterya na nasa ating mga balat. Isang dahilan ng body odor ay kung ang isang tao ay tumungtong na rin sa puberty stage, kung saan tumataas ang level ng androgen hormones ng ating katawan. Kaya kung mapapansin, kumpara sa mga batang pawis na pawis, ay hindi sila bumabaho tulad ng mga nasa puberty stage na. Nararanasan din daw ng mga taong overweight o obese, mayroong poor hygiene, hindi magandang diet, at mayroong medical conditions tulad ng hyperhidrosis o labis na papawis at iba pa. Bukod dito, mabahong amoy rin sa kilikili o putok kung tawagin ang isa sa suliranin ng ilan dahil ang parting ito ang madalas at mabilis na pagsimula ng pawis. Kaya ano nga ba ang mabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng body odor at amoy sa kilikili? Ayon sa Hello Doctor, ang paggamit ng antibacterial soap sa pagligo ay nakatutulong upang mapatay ang mga bakterya o dumi na nakakapit sa ating katawan at upang tayo rin ay mapreskuhan. Ang paggamit ng antiperspirant ay nakatutulong upang mabawasan naman ang pagpapawis ng ating mga kilikili.
Gayun din ang regular na pagbabawas o pagtatanggal ng buhok sa parting ito. Ang pagkakaroon rin daw ng angkop at maayos at malinis na damit sa pang-araw-araw ay nakatutulong. At isa pang mahalagang paalala ng mga eksperto ay ang pagkain ng masusustansya, pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa mga pagkain may malalakas na amoy, matataba at maaanghang na pagkain. Paalala pa rin ng mga eksperto, hindi naman masama na magkaroon o dumaan sa sitwasyong ito dahil may magagawa naman tayo upang mabago at mapanatiling malinis ang ating mga katawan na konektado rin sa ating magandang kalusugan. Kung may asim ng kilikili, syempre, hindi rin maiiwasan ang marahil kinatatakutan ng halos lahat sa atin, ang bad breath. Sa samot-saring pagkain kasi na pumapasok sa ating mga bibig na kung minsan ay sinasabayan pa ng mga tinga at sirang ngipin. Hindi talaga ito may iwasan. Pero alam niyo ba na sa isang simple at affordable na prutas lang pala ang katapat niyan at paniguradong in an instant ay babangon na agad ang iyong hininga? Kilalanin ang mahiwagang prutas na yan sa Expert's Opinion Report na ito. Isa ba sa iyong pinoproblema ang pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy sa iyong bibig? Karaniwang dahilan ay ang pagkakaroon ng sirang ngipin, gutom, o di kaya naman ay kung may karamdaman ka sa iyong tiyan. Dagdag pa ng mga eksperto, ang pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy sa ating hininga ay dulot ng mga bakterya sa bibig na mula sa mga particle ng pagkain na gumagawa ng mabahong compound. At upang masolusyonan nga ang pagkakaroon mo ng mabahong hininga, mayroong isang prutas na maaari mong kainin na makatutulong sa iyo. Ayon sa isang pag-aaral, mabisang solusyon daw ang pagkain ng pipino dahil ito ay nagtataglay ng phytochemicals na pumapatay ng bakterya sa bibig na kayang magpawala ng hindi kaaya-ayang amoy. Maaari rin daw na maglagay ng slices nito ng pipino sa iyong bibig sa loob ng 30 seconds na makatutulong na maging presko at mapabango ang iyong bibig. Bukod pa dito, ang pagkain o pag-inom rin nito ay madami pang ibang benepisyo sa katawan, katulad na lamang ng pagpapatibay ng buto, panlaban sa cancer, antioxidant, panlaban sa diabetes, pampakinis ng kutis at marami pang iba. Paalala pa rin ng mga eksperto, lalo na ng mga doktor sa ngipin, ugaliin ang pagsisipilyo ng ngipin, lalo na pagkatapos kumain at iwasan rin daw ang labis na pagkain ng matatamis at panatilihin ang pagiging hydrated. Ang hygiene ay hindi lang nakikita sa pangangalaga sa panlabas nating mga katawan, tulad ng ngipin, bibig at kilikili, kundi pati na rin sa panloob. Dahil maging mga internal organs natin tulad na lang ng kidney, ay unti-unti ring nasisira kapag hindi ito napangangalagaan. Sa ating next Expert's Opinion Report, pag-usapan natin ang mga unhealthy habits na sumisira sa ating mga kidney. Isa ang kidney sa mga vital organs ng tao na madalas na napapabayaan at napupuruhan ng mga sakit at isa rin sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas. Sa tala ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, tinatayang isang Pilipino ang nagkakaroon ng chronic renal failure kada oras, na sa kabuuan ay lumalabas sa 120 Pilipino kada million population kada taon. Kaya naman ang mga eksperto nagpaalala sa mga unhealthy habits na dapat iwasan para sa ikabubuti ng ating mga bato. At unang-una na nga riyan ang palagiang paninigarilyo dahil nakapagpapataas ito ng blood pressure at heart rate na siya namang nakapagpapasikip sa ating blood vessels. Isa rin sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng bato ay ang pagpipigil ng ihi dahil hindi kaagad na ilalabas ang toxins mula sa dugo na dumadaan rito, kung kaya ito'y namumuo at kalaunan ay nagiging kidney stones. Maliban dito, hindi rin nakatutulong ang madalas na pagkain ng maaalat na pagkain. Gayon din ang mga fast food dahil nagtataglay ang mga ito ng sobrang fructose na sanhi ng pagtaas ng uric acid level na kalaunan ay nagre-resulta sa cardiorenal disease. Napag-alaman din sa mga pag-aaral na ang hindi pag-exercise ay nakasisira rin ng naturang organ dahil hindi regular na nailalabas ang mga toxins sa katawan na nakakaapekto sa ating renal function. Kaya naman payo ng mga dalubhasa, bantayan ng lifestyle at ugaliing uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para makaiwas sa pagkasira ng bato at pagkakaroon ng kidney stones. Not organic and not
Hygienic. Ito ang sagot ng mga eksperto patungkol sa sumisikat ngayon sa social media na alternatibo raw na pamamaraan para hindi maghilik ang isang tao sa tuwing ito ay matutulog. Ito ang tinatawag na mouth taping, kung saan nilalagyan ng special adhesive tape ang bibig ng tao bago ito matulog upang maiwasan daw ang paghilik. Kung bakit ito unhygienic, alamin sa expert's opinion report na ito. Likas sa isang tao ang maghilik sa tuwing ito ay natutulog, lalo na kung pagod galing sa trabaho, eskwela at iba pa. Ngunit may posibleng banta rin ito sa ating kalusugan kapag lumala na ito bilang sleep apnea o ang labis na paghihilik na maaaring maging implikasyon at magdulot ng mas malalang sakit tulad ng diabetes, heart diseases at stroke. Ayon sa American Academy of Sleep Medicine o AASM, tinatayang 40% ng adult men ang naghihilik tuwing natutulog dahil sa labis na pagpupuyat. Mas marami kumpara sa 24% ng mga kababaihan. Kaya naman para solusyonan ang epekto ng pagpupuyat, nauuso ngayon ang isang alternatibo pero kakaibang social media trend na kung tawagin ay mouth taping. Sa madaling sabi, tinatapalan ng special adhesive tape ang bibig ng tao bago matulog upang maiwasan ang paghilik sa gabi. Bagamat nakatutulong nga itong mabawasan ng paghihilik, ay unhygienic at unhealthy naman ito para sa mga eksperto. Ayon kay Dr. Federico Cerón, isang sleep medicine specialist mula sa Atlantic Health System, mababawasan nga nito ang paghihilik, ngunit magbubukas naman ito ng panibagong problema kung saan mas napalala nito ang ating karamdaman tulad ng obstructed breathing, mas paglala ng pagkakaroon ng sleep apnea, allergies at tape irritations, at sleep disruption. Ito ay dahil mas nakokongest ang ating ilong sa pag-filter ng hangin na pumapasok at lumalabas sa ating katawan. Kaya naman paalala pa rin ng mga eksperto, health is wealth. Ugaliing sumunod sa tamang hygiene ng pagtulog tulad ng pagkuha ng 7 hanggang 8 oras ng tulog sa halip na humanap ng delikadong alternatibo na posible lamang nating ikapahamak. Mabahong paa. Isa ito marahil sa mga bagay na kinatatakutan ng mga kabataan. Hindi lang dahil sa ito'y nakababahala, kundi posible ring maging mitya para layuan ka ng ibang tao. At kung pagod ka ng itago ang sikretong yan, huwag mag-alala dahil hatid namin ang ilan sa mga home remedy sa nangangamoy na problemang iyan. Tutukan ang expert's opinion report na ito. Mayroon bang hindi kaaya-ayang amoy ang iyong mga paa at nahihiya kang maghubad ng sapatos at medyas dahil baka mangamoy ito? Narito ang mga solusyon sa iyong problema na maaari mong gawin kahit nasa loob ka ng iyong bahay. Payo ng isang medical expert sa United States, malaking tulong ang pagbababad ng paa sa matapang na black tea sa loob ng 30 minutes bawat araw sa isang buong linggo. Dagdag pa nito ang madalas na pagpapalit ng medyas, paggamit ng powder at paglalagay ng gawgaw sa iyong mga paa bago magsapatos ay nakatutulong din upang panatilihing tuyo ang iyong mga paa. Ayon naman sa iba pang mga eksperto, maaari mo ring subukang ibabad ang iyong paa sa tubig na may asin sa loob ng ilang minuto upang maging foot bath. Malaking factor din ng hygiene kung kaya ugaliin din ang regular na paglilinis ng mga paa gamit ang mild soap sa tuwing maliligo. Gayon din ang pagpapapedicure o paggugupit ng mga kuko. Gayon pa man, ang foot odor ay maaari rin daw nadulot ng sakit na hyperhidrosis o ang excessive na paglalabas ng pawis sa katawan. Kaya naman para goodbye na sa mabahong paa, makatutulong na sundin ang mga tips na ito pero mas makabubuti pa rin ang magpakonsulta sa doktor. Mula sa usapang paa, balik naman tayo sa ating crowning glory, ang ating mga buhok. Kapag greasy o oily ang iyong buhok, mas nagiging prone daw ito sa dumi at matinding pangangati. At sa ganitong uri ng environment, lumalago ang fungus na siyang nagdudulot naman ng pinandidirihan nating balakuba. Para malaman kung paano may iwasan ang nagmamantikang buhok, tingnan sa expert's opinion report na ito. Ang mga buhok natin ay may tinatawag na natural oils. Pero kapag ito ay sumobra, posible itong maging prone sa dumi at matinding pangangati na maaaring magdulot ng seborrheic dermatitis. Ang seborrheic dermatitis ay isang kondisyon sa balat kung saan ito'y namumula, namamaga, at nangangati na may mga flake o balakubak. Karaniwan itong nangyayari sa anit, muka at katawan na posibleng dulot ng labis na yeast, oily na balat o stress.
Sa kabila nito, ayon sa mga pag-aaral, hindi ito dahilan para tuluyang alisin ang oil sa buhok dahil ang natural oil ay mahalaga rin para sa healthy scalp at makintab na buhok. Kaya ang araw-araw na paggamit ng shampoo ay hindi inirekomenda dahil maaari itong magdulot ng dryness at frizziness ng buhok. Pero ang tanong na marami, ano nga ba ang tamang remedyo para sa oily o greasy hair? Ayon sa American Academy of Dermatology, may mga simpleng paraan para maiwasan ng greasy scalp at magkaroon ng healthy at bouncy hair. Una, alamin ang uri ng iyong buhok. Pangalawa, hugasan ito ng maayos at gumamit ng shampoo at conditioner na naaayon sa iyong buhok. Ikatlo, iwasan ang madalas na paggamit ng hair curler o straightener. At ikaapat, linisin ang suklay, punda ng unan at iba pang gamit sa buhok. Ang mga hakbang na ito ay makatutulong anila upang mapangalagaan ang iyong buhok. Mahalaga ring isama sa iyong routine ang pagkain ng mga masusustansyong pagkain at tamang hydration. Gayon din ang pagkain ng mga prutas, gulay at mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids. Bilang karagdagan, ang pag-iwas sa stress sa pamamagitan ng relaxation techniques tulad ng yoga o meditation ay makabubuti rin sa kondisyon ng iyong anit at buhok. Pero kung patuloy ang iyong problema sa oily hair o seborrheic dermatitis, mas mabuting kumonsulta na agad sa dermatologist para makatanggap ng lunas na angkop para sa iyong sitwasyon. Lampas kalahati na tayo sa buwan ng Setyembre at sa bilis ng panahon, naku, magugulat na lang tayo at Disyembre na at talagang magpapasko na. Pero habang maaga pa, let this be a reminder na kung nagbabalak kang ipag-shopping ng pamasko ang mga inaanak mo, simulan mo na yan. Dahil ayon sa mga pag-aaral, ang Christmas shopping ay maituturing din pala na alternative exercise. Kung paano? Pakinggan sa Experts Opinion Report na ito. Mapa-holiday, payday o kung ano pa mang okasyon, kaliwat kanan kung magsulputan ang mga sale sa mga mall. Kaya naman hindi magkamayaw ang mga tao na makipag-unahan at makipagsabayan sa dagsanang customers para lang makamura sa bilihin. Ngunit alam nyo bang ayon sa mga pag-aaral na maganda pala sa ating kalusugan at nakabubuti rin bilang alternative exercise ang pag-shopping? Sa isang pag-aaral mula sa University of Michigan, sinasabing hindi na pala natin kailangan na mag-gym dahil ang tinatawag na retail therapy ay itinuturing na ngayong exercise. Lumabas sa mga pag-aaral na ang average human, lalo ng mga kababaihan, ay naglalakad ng 154 miles kada taon sa paghahanap lamang yan ng bargain o sa pag-shopping, kung saan umaabot sa 48,000 na calories ang nasusunog sa bawat taon. Bukod dito, kadalasan naman para sa mga kalalakihan ang pagbubuhat ng mga mabibigat na pinamili habang naglilibot sa loob ng mga mall. Ang aktibidad daw na ito ay may tuturing din daw na katumbas ng hiking o weightlifting sa gym. Aabot naman sa 385 calories ang nababawas ng mga tao na naglalakad ng 2.6 miles tuwing nagsha-shopping. Katumbas nito ang karaniwang 2.5 oras na pag-iikot sa mga mall at department stores. Ayon naman kay Dr. Dan Brennan, ang pag-shopping ay maituturing ng exercise at malaki rin ang tulong nito sa ating emotional stability dahil maliban sa nakababawas na ito ng stress, ay nakapagbibigay rin ito ng pansamantalang distraction mula sa ating mga problema. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. 93 days na lang, Pasko na! Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, para sa DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Experts Opinion.